Ito yung compressor natin. At makikita natin dito, meron tayong tangke. Meron dito na side, ito yung compressor. Ito yung first pressure switch natin. At ito na yung pressure reducing valve natin. Ngayon makikita natin kung ano yung importance nito. Napakalaking bagay nito sa isang pneumatic system natin. So meron tayong dalawang output dito. Itong isang output natin papunta to sa tangke natin sa car shampoo natin. Makikita natin doon meron din tayong isang pressure reducing valve doon. Titingnan din natin kung ano yung importance at yung application niya. At ito naman yung isang outlet natin is ito na yung sa service air natin. So kung saan natin gagamitin, mag-blow tayo ng isang filter o yan, dito tayo kukuha. Yung nakikita nyo yung pressure gauge ngayon is yan yung pressure ng tangke natin. Itong tangke natin. Ngayon yung pressure is 7 bars mahigit. Yung ginagawa ng pressure reducing valve is binababa niya yung pressure ng tangke natin, which is ito yung inlet ng pressure reducing valve natin. Galing sa tangke, papasok dito yung hangin at papuntang reducing valve. So ngayon sa reducing valve may nakalagay na plus at minus. At yung nakaset ngayon na pressure natin ngayon is itong 4 bars. 4 bars mahigit. Ngayon kung gusto nating taasan dahil mahina yung pressure ng hangin natin, mahina yung buga, kailangan lang nating ikutin pataas. Sa state na to is kailangan nating ma-push yung main valve para makapasok yung hangin from inlet at makapasok dito sa outlet natin na side. Ngayon i-push ko clockwise. Umangat siya until ma-reach niya yung pressure equilibrium, is mag-balance yung force ng spring at saka force ng hangin natin, kaya nag-steady siya. Ngayon nagiging 6 bars na siya. Ngayon after ng gamit natin is gusto nating pababaan kasi malakas na yung hangin, is kailangan nating ma-exhaust yung hangin ng outlet natin para ma-balance na naman yung spring force at saka yung force ng hangin natin. Yung gagawin natin ngayon is i-release natin yung pressure ng outlet natin, i-exhaust natin. May maririnig kayong blow. Yung blow na yun is yung nire-release niya pa atmosphere yung hangin galing sa outlet. Maririnig nyo to. Counterclockwise natin. Ayan, may narinig kayo. Yan na yung hangin na ini-exhaust niya para mapababa natin yung pressure ng outlet. So balik natin sa 4 bars. Itong pressure gauge nga pala na to is nakuha niya na reading is yung pressure ng outlet natin. Ito naman yung sa inlet natin, yung galing sa tangke, at ito na yung outlet. Balik natin sa 4 bars. Yan, in-exhaust uli natin yung hangin. Yan, bumalik na siya sa 4 bars. Ngayon punta tayo sa tangke dun sa car shampoo ko para makita nyo yung isang importance ng pressure reducing valve din. Tara check natin. Bago nga pala tayo mag-proceed dun is yung pressure reducing valve na to is yung 4 bars na yan na yung lumalabas dito. Ito na yung outlet natin. At
ito na rin yung outlet natin sa kabila. 4 bars din yung dumadaan sa hose na to. Kasi may isang pressure reducing valve din tayo sa tangke na yun. So yung magiging inlet nun is 4 bars. So ngayon i-try natin increase para kasi nakasit yung pressure ko dun nasa 4 bars eh. So try natin i-increase to. So palagay na lang natin nasa 6 bars yung outlet natin. So yan, dyan dumadaan yung hangin natin sa kabila. Ito na yun. Pasensya na kayo, makalat. At ito yung yan, may mga bahay pa ng gagamba. So ito yung tangke natin na gusto naman natin i-control yung pressure. So di ba yung pressure ng outlet ng reducing valve natin sa compressor natin is nasa 6 bars na yun. Pero tingnan nyo naman yung dito is dito yung pressure nito is nasa 6 bars. Pero yung outlet nito, yung pressure na after ng reducing valve is nasa 3 bars magid. Yung 0.3, yung 0.2 lang. Yung pula na yan, yung conversion na yan, yung 0.2, ibig sabihin yan 2 bars. So nasa 3 bars siya. So kung i-adjust natin is ikotin lang natin to. Kung gusto natin increase clockwise, kung i-reduce natin counterclockwise. Pero hindi ko na ikotin to kasi nakaset na to. Ito yung nagiging importance ng reducing valve kasi 'di ba sa outlet natin is nasa 6 bars na siya. At ngayon, at itong tangke na to is naka-rate lang siya sa yung rated niya na pressure sa tangke na to is 4 bars lang. So kailangan ko talagang mapababa yung pressure na yun kasi ayaw kong masira yung tangke ko. Ngayon, every time na may gagamit sa shampoo is masusuplayan ng masusuplayan ng kuryente yung solenoid valve natin. And 220 volts into AC. At pag nasuplayan ng hangin to, pag masuplayan ng kuryente to, magbubukas tong solenoid natin. Yung pressure sa tangke natin is lalabas. Paglabas niya, ang tendency ng pressure natin sa loob is siyempre bababa kasi may demand. Pagbaba ng pressure, yung nangyayari sa loob is dahil bumaba yung pressure sa loob ng tangke natin is na-exceed ng force ng spring yung main valve natin. So mas mataas na yung force ng spring kaysa sa pressure kaysa sa force ng hangin natin. So yung tendency napababa niya yung main valve. Pagbaba ng main valve, papasok na naman yung 6 bars natin dito hanggang aabot na naman siya sa 3 bars kasi halimbawa for example nung ginamit yung shampoo natin, bumaba siya hanggang 2 bars. So after na so nung bumaba na sa 2 bars, na-exceed ng force ng spring, bumaba yung main valve, papasok yung 6 bars hanggang aangat hanggang napupush back din yung spring pataas hanggang magbabalance yung spring at saka yung force ng spring magbabalance at saka yung force ng pressure ng hangin natin. Yun lang.